Nako, heto na mga kaubayan at tumistigo na. Breaking news, President ng Land Bank tumistigo na kay BP Sara. Hinubaran ng maskara mga tuta ni Tamba. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play ang mga video na yan mga kabayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Ito po kasi mga kabayan, itong si Yorme Isko Moreno. Nako po Oh. Sabi po kasi dito sa ang balita ngayon mga kabayan, patungkol po dito kay Yorme. Aha. Yan Sabi po dito, Yorme hindi nakikitang mastermind ng korupsyon si Pangulong Marcos Jr. Sabi niya po dito, chismis yun Para sa akin, wala akong makitang itutusok papunta kay BBM. Nako, ayan na mga kababayan. Kayo po ba mga karibin natin naniniwala? Oo, dito sa sinasabi ni Yorme, na wala siyang maitutusok or wala siyang nakikitang ebidensya na magpapatunay na mastermind po itong si President Bongbong Marcos Jr. Paano na lang pala si Saldico, no? Yung mga deliveries ng maleta, At sino kaya ang pumirma? Opo, sino ang pumirma ng budget natin? Diba? Taon-taon, sino po ang pumipirma ng budget? At saan po nanggagaling yung NEP? Diba? Yung National Expenditure Program ng ating gobyerno, di ba presidente po ang gumagawa niyan? Galing po sa approval ng presidente yan. Pati bago maging budget yan, pinag-aaralan muna ng presidente yan. Dyan pa lang mga kababayan, accountability na po ang tawag dyan. Pero ito pong si Yorme mga kababayan, hindi po nakikita na may kasalanan or sangkot or mastermind siya ng korupsyon itong si President Bongbong Marcos Jr. Nako po. Sumabog naman po ang ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi naman po dito ni Teddy Ang, when money speaks the truth, is silent. Ayan na. Money can really silent the truth, sabi po ni Alok. Ayan na. Balimbing in the house. Balimbing in the house. Protector of the thieves. Sabi po dito, no? Sabi po ni Ibrahim, protector of the thieves, maleta is the key. Ayan. Ito po yung key. Diba? Sumasayaw na maleta mga kabayan na punong-puno ng pera. Money is the root of all evil. Nako po. Ito pa mga kababayan, sabi ni Dat sa CP. Dating malinaw ang mata, ngayon malabo na ang paningin dahil sa maleta. Ayan na. Starfruit. Running for BP ba? Sabi po ni Edwin. Nako. Malamang, no? Wow naman, sir. Chief Executive ka. All sources drop in your office. Ayan mga kababayan. Correct, di ba? Kaya sabi ko kanina mga kababayan, hindi yan magiging budget kung hindi po pinirmahan ng presidente. So alam ng presidente na meron talagang mga ganyang nangyayari. Okay? Ito po ang balita, mula sa ang balita ngayon. Sabi po dito, chismis yan. Isko Moreno walang nakitang ebidensya laban kay Marcos Jr. Nako. Naging sentro ng diskusyon ng si Manila Mayor Isko Moreno matapos niyang magsalita kaugnay ng mga aligasyon ng mga korupsyon sa flood control project at umano'y pagdadawit kay Pangulong Marcos. Dinadawit ba talaga? Ay nako. Sa isang panayam, sabi po dito sa isang panayam matapos tanongin kung may nakikitang konkretong ebidensya na mag-uugnay sa Pangulo bilang mastermind sa anumang anomalya. Sagot niya, chismis yun Para sa akin, wala akong nakikitang itutusok papunta kay
BBM. Ayan na mga kababayan ha. Isko Moreno, BBM. Ay, grabe. Grabe, bumaliktad ang mundo, no? Bumaliktad na si Isko Moreno. Anyway, sabi niya nga po dito sa isa pang post, mga kababayan, no? Ito po. Sabi po dito ni Mayor Isko kay BBM, I think he's doing a good job. Aray ko po. Doing a good job pa talaga si President Bongbong Marcos Jr. para kay Isko Moreno. Magkano kayang maleta mga kababayan or ilang maleta kaya ang kapalit nito? Kapalit ng prinsipyo, maleta. Nako po. Kasi biruin mo, sasabihin doing a good job. Nasaan ang good job mga kababayan? Hahanapan ka po ng taong bayan ng good job kasi matatalino na po ngayon ang taong bayan eh. No? Corruption. Okay? Nandyan po ang corruption. Nandyan po ang lubog tayo sa utang, walang project. Okay? Ano pa? Pinangunguha yung mga pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Diba? Nasaan ang good job dyan? Ibinenta pa yung gold reserve. Wala talaga akong nakikitang good job. Ewan ko lang sa iba. Baka may good job talaga. Baka inside job. Pwede pa. Diba? Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Rolls Alfaro. Yan, no? Are you sure you're me? I think you're playing safe cause lot of suitcase money. Ayan, mga malita daw mga kababayan. Good job, wala flood control mastermind pinsan niya. Isko pa din ako, matalino. Matalino na lang ang makakaintindi sa sinasabi ni Mayor. Pasensya na, mga bobo kami. Sabi po ni Chester Bailon, Christopher Bailon, Isko pa din ako, matalino na lang ang makakaintindi sa sinasabi ni Mayor. Ayan. Pasensya na, mga bobo kami mga DDS no? Kasi sa sobra naming bobo, kaya po namin ng korupsyon, no? Sa sobrang bobo ng mga DDS, mga kababayan, kaya po namin ng sobrang utang, wala namang project, no? Mga korupsyon, mga kawatan sa gobyerno. Diba? Sabi po dito ni Lar Almodal, bumaliktad na ba si Yorme? Nagtatanong lang, bigla kasing nanahimik, naambunan din ba? Action speaks louder than words, just asking. Sabi po yan ni Lara. Maybe, no? Hindi natin masabi kung ano nangyari sa kanila. Bumaliktad na kung pabasihan po natin itong kanyang mga bagong pahayag, mga kababayan. No? Itong mga bagong pahayag ni Mayor Isko, parang ganun na nga nangyari, mga kababayan. Talagang bumaliktad na nga itong si Isko Moreno. No? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video, mga kababayan. Pasok ka. Pakita ko sa inyo to ha. Importante kasi ito na ito. Yung tungkol doon sa ano. Sa gitna ng pagbutas sa kredibilidad ni Ramil Madriaga dahil sa isang painting na sinabi niyang galing sa kanya pero regalo pala ng isang artist. Ayun. Ang abogado niyang nangyayari talaga ang anya ay honest mistakes. Ano pa yung mga honest mistakes? Grabe, honest mistakes, no, mga kababayan. Parang niloloko na lang tayo dito, Mantakin mo dalawa na yung palpak sa kwento niya. Yung painting, tapos yung mismong kay Marcos na may kasunduan. Naintindihan natin? Don't ever forget, Ito, aminado na sila. Aminado na silang palpak sila. Aminado na silang nagkamali sila. Although, marami pang kasinungalingan sinabi si Madriaga. Pero dito, dalawa na yung in how many days? 1 day after the hearing, dalawa na kagad ang sablay. Diyan pa lang, ladies and gentlemen, sabog na yung kanilang script. Ano sa tingin ninyo iisipin ng taong bayan? Tinatarantado nyo talaga sila
Yan ang totoo. Tapos gusto ninyo mawala ang tiwala ng taong bayan kay VP Sara Duterte? Di ba? Pero git niya, inutusan talaga ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kliyente na magpagawa ng obra na inspired ng orihinal. Nakatutok si Ian Cruz. Nagpapalusot na lang mga kababayan, no? Para makalusot lang. Ako, attorney, ha? Kumusta naman? May maleta din ba? Mali-maleta din ba? Di ba? Kasi alam mo nang nagsisinungaling, hindi mo na maluloko ang taong bayan. Anong nagpagawa? O dyan pa lang sa mga palusot ninyo, sa palusot nila mga kababayan, no? Makikita na po natin na wala talagang substance itong mga hearing-hearing nila dyan eh. Kasunod ng pag-alma ng Davao-based artist na si Tanya Gaisano Lee sa sinabi ni Ramil Madriaga na siyang nagregalo ng painting na ito kay Vice President Sara Duterte, binubutasan ngayon ng kampo ng bise ang kredibilidad ni Madriaga. Anong binubutasan? Grabe talaga, halatang-halata mga wordings ng media, no? Kung saan ang kanilang leaning, ano? Binubutasan ang sinasabi ni Madriaga. Hindi binubutasan yan. Ang binubutasan, walang butas. Yan, butas talaga. Ibig sabihin, sablay talaga. In the first place, walang kwenta. Hindi binubutasan. Kasi ang dating ng binubutasan, para mo sinasabing, wala, tinitibag lang yung true statement of the person. Hindi true statement po ito. Talagang sobrang sablay. Sobrang butas. Kayo, Correct. sinusubukan ninyong ayusin. Anak kayo ng tutsang kalabaw. Ayon sa abogado ng bise na si Attorney Paulo Panelo Jr., final na daw ba ang kwento ni Madriaga dahil kapag nahuhuli raw ito sa kasinungalingan, nagbabago raw ang kwento nito. Ang kontrobersyal na painting ang makikita sa likod ni Vice President Duterte sa screenshot na prinisinta ni Madriaga sa House Justice Committee hearing. Ito rin ang painting na makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Ang sabi ni Lee, siya at hindi si Madriaga ang nagregalo nito sa Vice Presidente na ipinost din ni Duterte sa kanyang social media account noong 2021 din. Ang sagot ng kampo ni Madriaga, yung memories natin hindi perfect yan. Sometimes there are Yun lang. mistakes not made in good faith. Ang akala Honest mistake. Memories natin. Ako naniniwala naman ako doon. Honest mistakes, memories natin minsan napapalya. Pero yung isusulat mo at gagawin mong part ng affidavit mo, you should have checked. Kasi dapat mga kababayan, kung ito po ay gagamitin, no? Kasi ito po ay ito po ang magiging rason kung bakit matatanggal po, no? Ang ating pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa, di ba? Ang Vice President. Tapos sasabihin mo, minsan nagkakamali talaga. Hindi pwede magkamali kayo dyan. Di ba? Dapat kung seryoso kayo dyan, dapat insakto, correct lahat ng sasabihin ninyo. Ha? Kredibilidad, pagkatao ng isang ng isang Pilipino, di ba? Kumbaga, paninirang puri na itong ginagawa ninyo. Di ba? Paninira na po yung ginagawa ninyo. Hindi na po yan pagtestigo lang. Paninira na po yan ng isang public servant. Grabe talaga. Okay lang yan sa House of Representatives. Di ba? Hindi ito honest mistake, attorney. Sorry na, alam ko matalino kayo, attorney, palad kayo mapalad bilang attorney. Ha? Pero this is not an honest mistake. Putting it in your affidavit, ginawan mo ng lahat ng paraan to make sure it's true. Binerify mo yan kasi it's an affidavit. You cannot say to the court, sorry, judge, honest mistake, mali pala ako. Attorney naman, oo. Para bagang hindi kayo attorney niyan. Sorry hindi ko sinasabing bobo kayo, hindi ko sinasabi yan. Pero sir, hindi ko pwedeng maging dahilan ng honest mistakes sa korte. Sasabihin mo, punta ka doon sa court. Judge, pasensya ka na ha. Honest mistake, di pala siya yung nagnakaw. Sorry naman. Baka ganunin sa ulo yung nagdemanda eh. Bakit? Tantado ka? Ginamit mo itong korte para lang dun sa maling akala mo? Marami namamatay sa maling akala. Hindi, di ba? Kore, akala mo mababaw yung tubig, tumalon ka, patay. Malalim pala, di ba?
Akala mo magjowa na kayo. So bigla mong hinalikan yun. Sampalang abot ko sa'yo. Honest mistake yun. Pero sa korte, di pwede yan, sir. Attorney, di pwede yan. Ang honest mistake. Lalo na, this is a national issue. This is a big issue. Hindi, totoo, di ba? This is a big issue. Tapos biglang honest mistake ang sagot. Wala mo, just like you, no? Meron kang suot na polo ngayon. I can say, yung niregalo ko last month, di ba? Kasi Wow! Sabog talaga ang script nyo. Yan ang dahilan ninyo, honest mistake. Anak ng wewe, oo. Sobrang sablay niyan, sir. Sobrang sablay niyan. Sobra. Sagad to the bones. Oh, sagad to the bones. Yung sablay na ganyan. kulay ka design, then you can correct me, attorney. Hindi mo to regalo, binili ko to sa iba. Pero ang git nila, meron talagang pinagawang painting si Madriaga sa utos daw ni Vice President Duterte. May ginawa talagang painting. Ay, pinanindigan nyo pa talaga. Kanina, binigay nila. Ngayon, pinagawa na, mga kababayan. So, huling-huli talaga sila, no? Ay, ewan ko sa inyo. Magpalit na kayo ng abogado o magpalit na kayo ng witness. Mamili kayo din sa dalawa. Hindi, mamili kayo din sa dalawa. Kasi sino ang pumalpak dyan? Again, hindi ko sinasabing mahina yung abogado. That's not what I'm saying. Pero may pumalpak dyan. This is a national issue. You are accusing a vice president. You are alam mo yun? The eyes is focused on you. Lahat ng mga tao, lalong-lalo na yung mga medyang gustong kumita, nasa iyo ang focus. Tapos, biglang magsasalita ka, sasabihin mo, honest mistake po ito, sir. Ewan ko sa inyo. This is according to Ramil, no? VP Sara gave him a picture at ang sabi Ramil, gayahin nyo, paggawa mo, make this as an inspiration. Kasi nabanggit ni Ramil na meron siyang scholar sa Laguna na marunong magpinta. So, para mo nang sinabi, ang sinabi is that make this an inspiration, pinagaya ni Ramil sa scholar niya per instruction ni VP Sara. That's why nung makita niyo sa likod, alam niya, yan yung pinagawa ni VP Sara na nandoon sa likod niya. Pinakita ni Palad ang mga Grabe. nakawang ito kung The House of Representatives will not consider his imputations, whether or not it will stand. They have the minimum duties provided for by the Constitution and the rules of the House of Representatives to determine whether there's probable cause. And what is probable cause? It means that after an inquiry of all the evidence and the facts presented to them, it is probable that the offenses claimed would have been committed. And since you mentioned that they were very careful in terms of allowing probing questions, Justice Committee Chairwoman Jervil Luistro would often step in to prevent what she called probing questions. And just to get a concrete example, when Congressman Laila De Lima asked Madriaga kung galit ka ba kay VP Sara, Congresswoman Luistro interjected and said this was a probing question. So how are we able to distinguish between a probing question, which the committee does not allow at this stage, and a clarificatory question? Baka you can give us an example. Yes. Kasi kahit yung tanong na how are there any corroborating evidence? Kasi nga nagpakita na maraming pictures si Madriaga na nandun si VP Sara. Pero alam naman natin sa Pilipinas, madaming nagpapapicture lalo na kung kilalang personality ka. So nung may nagtanong din, can you corroborate na magkakilala talaga kayo aside from the pictures? Pinigilan din to because ang sinabi nga ni Chairwoman Luistro, this is already a probing question. So ano yung difference between the two, and can you give us examples? Allow me to explain this. A clarificatory hearing as a concept is actually used in the conduct of preliminary investigation in a criminal complaint. Now, let's help our televiewers understand what it is. Imagine that there is a complaint affidavit filed in the office of the prosecutor. There will be a complaint affidavit, there will be a counter affidavit. If there is a need for a reply affidavit or a rejoinder affidavit, then they will have to file. Then if the prosecutor is not as convinced yet as to whether there is now in the office of the prosecutor reasonable certainty of conviction, iba na yung quantum yan. But if he is still unsure, he wants to validate certain facts, he could ask clarificatory questions. And I would So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below. Maraming salamat po.